Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 4 na minutos makalipas ang alas 7 ng umaga, hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed ang gumaling kayo. Para sa ating headlines, balita. Ayuda hindi politika, malawakang reforma sa pamamahagi ng tulong ng DSWD isinusulong sa Senado. Pilipinas, ligtas pa sa Nipah virus. Bureau of Quarantine nakabantay 24/7 sa mga paliparan at pantalan. At daang-daang kaso ng crypto at investment scam na itala ng PNP. Misis, sinaksak sa likod ng sariling mister habang pauwi galing trabaho sa Antipolo. Motor na kinarnap, ibinenta sa mismong may-ari, seller, huli sa entrapment operation sa General Trias City, Cavite. At suspect sa brutal na pagpatay sa makeup artist sa Lobo, Batangas, natagpo ang patay sa loob ng kulungan. At pagpapakamatay, sinisilip na anggulo ng mga otoridad. Shear line at amihan para sa ating weather update. Magdadala ng ulan sa malalaking bahagi ng bansa. Flash floods at landslides pinag-iingatan sa Visayas at Mindanao. At dagdag presyo. Sa presyo ng petrolyo, ipapatupad bukas. Para sa detalye ng balita, ayuda hindi politika, malawakang reforma sa pamamahagi ng tulong ng DSWD isinusulong sa Senado. Dokumento babawasan, epal na politiko, bawal na sa ayuda. At para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. Pasok! GV Balita Express. DJ Frankie, selyado na ang pag-asa para sa mas mabilis at malinis na pamamahagi ng tulong pinansyal. Isinusulong ngayon sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang isang malawakang reforma upang tuluyan ng tanggalin ang red tape at pamumulitika sa pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan. Sa pagdinig ng komite, binigyang diin ni Chairperson Senator Erwin Tulfo na layo ng bagong panukalang batas na gawing permanente ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS DSWD para sa malaking pagbabago, gagawin na itong hassle-free. Sa ilalim ng panukala, 2 dokumento na lamang ang hihingin para sa medical assistance, isang valid ID at hospital bill o medical record. Wala ng certificate of indigency, wala ng barangay clearance at wala na ring notarized affidavit o social case study report na madalas na napapatagal sa proseso. Ayon kay Tulfo, ang paghingi ng certificate of indigency sa barangay ay nagiging ugat ng korupsyon at pamumulitika. Kaugnay nito, kinumpirma ng DSWD na handa silang i-upgrade ang AICS bilang isang hiwalay na bureau para sa mas maayos na staffing at implementasyon sa buong bansa. Samantala, naglabas na rin ng matapang na hakbang ang DILG sa pamamagitan ng Memorandum Circular No. 2026-066 na tahasang ipinagbabawal na ang paglalagay ng pangalan o mukha ng sinumang opisyal ng gobyerno sa mga programa at ayudang mula sa pambansang pondo. Inikayat din ni Tulfo ang DILG na bantayang maigi ang implementasyon nito alinsunod sa 2026 General Appropriations Act upang matiyak na ang tulong ay diretso sa tao at hindi sa bulsa o kampanya ng mga politiko. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes. At Pilipinas, ligtas pa sa Nipah virus. Bureau of Quarantine nakabantay 24/7 sa mga paliparan at pantalan. Border control laban sa outbreak mula sa India.
hinigpitan. Sa gitna ng pangangamba sa bagong outbreak sa ibang bansa, kamusta ang ating mga border? Narito ang ulat. GV Balita Express. Negatibo pa sa ngayon, tiniyak ng Bureau of Quarantine o BOC sa ilalim ng Department of Health na wala pang nadedetect na bagong kaso ng Nipah virus sa loob ng Pilipinas. Ayon kay BOQ Officer in Charge, Dr. Roberto Salvado, wala silang namomonitor o nahaharang na pasaherong infected ng virus mula sa direct flight galing India, kung saan kasalukuyan ang naitalang seasonal outbreak ng nasabing sakit. Matatanda ang huling nakapagtala ng kaso ng Nipah virus sa bansa noong 2014 sa Sultan Kudarat at ayaw ng pamahalaan na maulit ang ganitong sitwasyon. Dahil dito, nakalatag ang 24/7 na surveillance sa lahat ng mga paliparan at pantalan. Ginagamit na rin ang e-travel system para sa mas mabilis na border control at health surveillance, lalo na sa mga biyaherong galing sa mga apektadong bansa. Bukod sa teknolohiya, nakabantay din ang mga infrared thermal scanner kung saan may mga nakatalagang BOQ nurses para sa temperature check at meron ding mga spotters na nakatitig sa bawat pasahero upang makita kung may pantal o iba pang sintomas na hindi idinedeklara sa kanilang e-travel app. Sa ngayon ay nananatiling kontrolado ang ating mga border, ngunit paalala ng DOH, huwag magpakampante at agad magpatingin kung makaramdam ng mga kakaibang sintomas pagkatapos bumiyahe. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mag-ingat sa mga get-rich quick schemes, daang-daang Pilipino naging biktima ng investment scams sa nakalipas na taon. Narito ang detalye mula kay DJ Joey Boy. GV Balita Express. Mga ka-vibes, huwag magpadala sa mabulaklak na pangako ng mabilisang pagyaman. Ito ang mariing babala ng Philippine National Police o PNP sa gitna ng talamak na operasyon ng mga cryptocurrency at online investment scams sa bansa. Batay sa pinakahuling datos ng PNP Anti-Crime or Anti-Cybercrime Group o ACG, umabot sa 311 investment scam cases ang naitala mula Enero hanggang Disyembre ng taong 2025. 12 sa mga kasong ito ay partikular na sangkot ang komplikadong cryptocurrency schemes. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., tuso ang estilo ng mga scammers. Karaniwan nilang inaakit ang mga biktima sa pamamagitan ng pangako na hindi makatotohanang tubo. Ang modus, sa simula, hinahayaan pa ang mga biktima na makapag-withdraw ng maliit na halaga para makuha ang kanilang tiwala. Kapag nakumbinsi na ang biktima na magpasok ng mas malalaking halaga ng pera at mag-recruit ng iba pa, doon na magsisimulang i-block ang access sa kanilang mga account at ang resulta, ubos ang ipon, nga ang biktima. Nagbabala rin si General Nartates na hindi lang pera ang nawawala kundi pati ang personal na seguridad ng publiko dahil sa nakukuhang impormasyon ng mga sindikato. Nagbigay naman ng ilang tips ang PNP para hindi mabiktima ka-vibes. Una, i-verify ang investment platform sa mga otoridad gaya ng SEC. Iwasan ang mga alok na may garantisadong mataas na kita at huwag magbabahagi ng inyong personal banking o account details sa kahit kanino online. Maging mapagmatsyag dahil sa mundo ng digital, mabilis na kita, madalas ay mabilis ding mawala. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Karahasan sa loob ng tahanan na umabot sa kalsada. Isang misis ang sinaksak sa likod ng sariling niyang asawa sa Antipolo City. At para sa detalye, GV Balita Express. sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital ang isang 55 taong gulang na ginang matapos pagsasaksakin ng sariling mister sa gitna ng daan sa Barangay Kupang, Antipolo City. Kinilala ang biktima na si alias Berlina, isang empleyado, habang agad namang nadakip sa follow-up operation ng suspect na si alias Victor, 64 na taong gulang, at batay sa ulat ng Antipolo City Component City Police Station, naglalakad pa uwi mula sa trabaho ang biktima nitong hapon ng Huwebes, January 29, nang bigla itong buntunan ng suspect. Ayon sa investigasyon, selos ang itinuturo na motibo sa krimen. Pinaghihinalaan umano ng suspect na may ibang karelasyon ang kanyang misis.
Sa gitna ng dilim at paglalakad, walang sabi-sabing inundayan ng saksak sa likod ng mister ang kanyang asawa bago mabilis na tumakas. Mapalad namang naisugod agad ng isa sa kanilang anak ang biktima sa Amang Rodriguez Hospital upang malapatan ng lunas. Bagamat nakatakas noong una, hindi rin nakaporma si alias Victor nang masukol ng mga otoridad sa isang follow-up operation. Bagamat hindi na na-recover ang patalim na ginamit sa pananaksak, sa ngayon ay himas rehas ang suspect at nahaharap sa mabigat na reklamong frustrated parricide. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At akala niya ay easy money, yung pala ay diretso sa kulungan. Isang lalaki arestado matapos ibenta sa orihinal na may-ari ang ninakaw niyang motorsiklo. Narito ang report ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, sa General's Trias City nga, napatunayan na maliit ang mundo para sa isang hinihinalang karnaper dahil arestado ang suspect na kinilala sa alias na Reggie matapos mabitag sa isang entrapment operation sa Tropical Village, Barangay San Francisco, Kamakalawa ng hapon. Nag-ugat ang insidente noong nakaraang Oktubre 27 nung nakarang taon nang manakaw ang motorsiklo ng biktimang si alias Roy habang nakapark sa tapat ng kanyang bahay. Bagamat naipablatter na, halos 3 buwan ding nawala ng pag-asa ang biktima hanggang muli silang pinagtagpo ng kanyang motor sa Facebook Marketplace. Ayon sa pulisya, nakita ni Roy na ibinebenta ang kanyang motor sa murang halaga dahil sa mga pamilyar na marka. Agad na kumpirma ng biktima na sa kanya nga ang naturang unit. Sa halip na makipag-away online, ginamit ng biktima ang diskarte. Kunwaring nakikipag-deal si Roy na bibilhin ang motor at nakipag-set ng meet-up, pero bago ang bilihan agad siyang humingi ng saklolo sa General Trias Police. Eksaktong alas 4 ng hapon nang magkaabutan ng bayad sa Section D ng Tropical Village at doon na lumabas ang mga otoridad at dinakma si alias Reggie. Nabawi ang motorsiklo at naibalik na sa biktima habang ang suspect ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa anti-fencing law. Paalala ng mga otoridad sa publiko maging mapanuri sa mga binibili sa social media, lalo na kung ang presyo ay masyadong mababa o too good to be true dahil baka galing ito sa nakaw ka vibes. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang malaking balita ang bumulaga sa Lobo, Batangas. Ang pangunahing suspect sa brutal na pagpatay sa makeup artist na si Aljon Abag natagpuan wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang piitan. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. patay ang suspect sa likod ng malagim na pagpaslang sa makeup artist na si Aljon Abag matapos itong magpakamatay sa loob ng himpilan ng pulisya dito sa Lobo, Batangas. Bandang alas 6:30 ng gabi nang madiskubre ng nakaduting pulis ang katawan ng suspect sa loob ng comfort room ng kanyang detention cell. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital sa pag-asang maisasalba pa. Ngunit idineklara itong dead on arrival. Ayon sa paunang investigasyon, ginamit ng suspect ang tali sa kanyang suot na shorts upang wakasan ang sariling buhay. Matatanda ang Kamakalawa ng Enero 31 nang masakote ang suspect sa San Francisco, Quezon. Naharap siya sa mamibigat na kasong robbery with homicide at qualified carnapping. At ito ay ang pagkakadiskubre sa bangkay ni Abag noong Enero 26 sa Barangay Fabrica kung saan tinangay pa ang motorsiklo ng biktima. Sa ngayon ay nagsasagawa ng masusing investigasyon ang pamunuan ng Lobo MPS upang malaman kung nagkaroon ka pa ba ng kapabayaan o kung may iba pa bang anggulo sa likod ng insidente. Tiniyak naman ng mga otoridad na maglalabas sila ng opisyal na pahayag sa sandaling matapos ang autopsy at internal na pagsisiyasat. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At balitang weather, Shareline at Amihan magdadala ng ulan sa malalaking bahagi ng bansa at para sa lagay ng ating panahon, ihahatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ
DJ Frankie, mga ka-vibes, sa huling ulat mula sa Pag-asa Weather Division na inilabas kaninang alas 4 ng madaling araw, dalawang weather system ang kasalukuyang nakakaapekto sa bansa. Nakakaapekto ang shear line sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, habang ang Northeast Monsoon o amihan naman na ang magdadala ng malamig na simoy ng hangin sa nalalabing bahagi ng Luzon. Ayon sa forecast ng Pag-asa sa Visayas, Sorsogon, Masbate at hilagang bahagi ng Mindanao, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dahil sa shear line. Nagbabala ang Pag-asa sa posibleng flash floods o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Samantalang sa Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan dahil sa amihan, ngunit wala itong inaasahang malaking epekto. At sa nalalabing bahagi ng Mindanao, makakaranas ng isolated rain showers o thunderstorms. Para naman sa ating mga coastal waters, asahan ang moderate to rough na alon sa bahagi ng Luzon at Visayas na may taas na 1.2 hanggang 3.7 meters dahil sa lakas ng ihip ng hangin mula sa silangan. At sa Mindanao naman, magiging bahagya hanggang sa katamtaman ng alon. Naitala kahapon ang pinakamataas na temperatura sa 31.3 degrees Celsius dakong alas 3 ng hapon, habang ang pinakamababang temperatura naman ay pumalo sa 20.7 degrees Celsius kaninang alas 6 ng umaga. Lulubog ang araw mamayang alas 5:55 ng hapon at sisikat ito bukas bandang alas 6:24 ng umaga. Pinapaalalahanan ng ating mga ka-vibes na laging magdala ng payong at maging alerto sa anumang pagbabago sa lagay ng panahon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At mga ka-vibes, may nakaambang na price hike sa mga pump price ngayong linggo. At para sa detalye, GV Balita Express. price hike na naman, maghanda na ng extra budget sa kurudo. At base sa datos nitong nakalipas na linggo, kumpirmadong may magaganap na price adjustments sa mga produktong petrolyo na epektibo simula bukas, araw ng Martes. Pinakamabigat na mararamdaman dagdag singil ng mga tsuper at operator na gumagamit ng diesel dahil inaasahan ng pagtaas nito mula 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos kada litro. Hindi rin ligtas ang gumagamit ng gasolina na may nakatandang increase na 60 to 80 cents kada litro. At habang ang kerosene ay magtataas din ng 90 cents hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro. Inaasahan pong maglalabas ng formal na anunsyo ang mga kumpanya ng langis mamayang hapon para sa eksaktong halaga ng itataas ng kani-kanilang produkto. Kaya naman ang payo ng mga para sa mga motorista, magpakarga na bago ang maghating gabi para kahit papano ay makatipid bago ang epektibidad ng oil price hike bukas. At para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Oras natin ngayon, 7:21 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ang ating balita ay hatid sa atin ng Mountain Rock Resort sa Barangay Talisay, Lipas City, Batangas. You may message them on their Facebook page, Mountain Rock Resort, or you may contact the number 0917-866-3733. Again, that is 0917-866-3733. And the news is brought to you by Mountain Rock Resort sa Barangay Talisay, Lipas City, Batangas. At my name is DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated dito sa GV Balita Express. manatiling nakatutok sa GV 99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga